sa umagang ito, Panginoon, ano man yung nais niyong sabihin sa amin. Patuloy kami magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon, na marunong tumanggap ng inyong mga salita. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Bigyan niyo kami ng kagalakan, kalakasan sa umagang ito, O Diyos. Matuto kami patuloy, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa inyo, O Diyos. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo mo po ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Bago po sa salita ng Diyos, tinatawagan ko po ang Pastor Mark Tiquilia para sa testimony po. Purihin ang Panginoon. Praise God. Magandang umaga po sa lahat ng sa atin. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos at patuloy tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon para tayo po ay mag-aaral muli sa salita ng Diyos. At ako pala po ang iyong kapatid, Pastor Mark Tiquilia. Salamat sa Diyos. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa, sa aking mga leader, Sir Luis, kasama ng kanyang buong pamilya, kasama ng buong District 9, mga manggagawa ng Panginoon. At kasama po ng bawat sa atin. Salamat po sa pagkakataon na narito po kami sa buhay po ni Pastor Never, kasama po ng kanyang buong pamilya. Salamat sa Diyos. At ako po ay nadala po sa bansang Kuwait dahil nandun po yung aking pamilya una. Doon po tayo nagtrabaho at tapos nakapagbukas po tayo sa tulong at biyaya ng Diyos. Tayo po ay nakapagbukas ng gawain sa lugar po na yun. Salamat sa Diyos sa kanyang habag at biyaya sa kabila ng medyo hindi open ang bansang Kuwait. Sa plat lang po tayo nagagawain, pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan ay para makapagpanalo ng kaluluwa ay tayo po ay nagamit po sa bansang Kuwait. Kaya salamat sa Diyos. Merong mga mga iglesia po tayo sa lugar na yun. Salamat sa Diyos. Dati din po ako nagtatrabaho. Dating OFW. Dahil po sa kadahilanan na kailangan tayong tumutok sa ministeryo, kailangan po tayong mag-resign. Kaya po OFW na hindi na OFW para sa kaluluwa na. Kaya salamat sa Diyos. At itinatawid tayo ng Panginoon sa kanyang buong kahabagan. Kasi hindi po simple po ang pagiging isang OFW sa lugar na yun. Siyempre, kailangan ng visa. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong ginagamit niya para tayo ay bigyan ng visa. Para hindi magtrabaho, hindi mangalaga ng kaluluwa para sa kanyang kalwalhatian. May mga pastor din po na inalagaan. Kaya salamat sa Panginoon. Katulad din po ninyo, yung mga kapatid po namin sa lugar na yun, nagsisikap po sila para sa kanila pong pangkaluluwa. Mahirap po yung trabaho po nila. Dahil mga break shift, karamihan po yung mga kapatid po natin doon ay magtatrabaho sa, kahit po nurse ka, hindi po naman po ang kanilang duty ay tuloy-tuloy. Yung mga break shift,
kailangan nilang pumasok ng umaga, pumasok pa ng hapon. Kaya po, sa tulong ng Diyos, ay nagagawa natin na magpakain ng kaluluwa. Tayo po ang nag-a-adjust para sa kanila, para maibahagi yung mabuting balita sa kanila. At hindi natin nagagawa yun dahil sa sarili natin na mas kumilala sa biyaya. Salamat sa Panginoon. Yun lamang po yung aking kong may share. Yung patuloy na ginagawa ng Diyos dahil mabuti siya. Hindi dahil masisipag tayo, hindi dahil nagtalaga tayo ng buhay, kundi merong isang Diyos na unang nagtalaga ng para sa atin. At sigurado na po yung tagumpay na meron tayo. Ano bang dadaanan natin? Alam natin na bahagi na po sa plano ng Panginoon na yun. Salamat sa Diyos dahil kasama ko din po yung aking pong pamilya na naglilingkod sa lugar na yun. Tulad din po natin na dito, meron lang pong limited yung taon. Pero salamat sa Diyos dahil 23 years old na po yung anak ko, dependent visa pa rin sa akin. Bakit? Paano daw nangyari? Meron tayong account. Diyos na mabuti na lagi umikilos po sa akin. At nakapag-asawa na ngayon. At naglilingkod na rin po doon. Kaya salamat sa Diyos po ang papuri. Salamat sa pagiging ng Diyos. Salamat po sa pagkakagawa po na narito kami. Nasasakihan po namin ang ginagawa ng Diyos sa buhay po ninyo. At patuloy din po namin baon-baonin ito. Malaking treasure ito sa amin na nakasama namin kayo sa ilang panahon. At yung mga pagtotoo namin nakikita sa lugar na ito, din po yung magiging magbibigay sa amin muli ng halakasan ng pagpapatuloy din po. Dahil kung paano kayo lumalaban din po sa pananampalataya ninyo sa Panginoon. Sa kabila ng mga trabaho, sa kabila ng paguran, ipinaglalaban natin yung isang kayamanan na meron tinanggap tayo dahil kay Kristo Jesus na. Salamat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. I-bless po tayo ng Panginoon. Palain tayo ng Panginoon habang tayo po ay nanatili sa lugar. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat na Amen! Pakisabi nga po sa mga katabi natin kapatid, gising na, kakain na. Gising na po, basahin po natin yung tema natin. Sabay-sabay po tayo para tayo po ay sumigla sa umagang ito at patuloy na maranasan pa ang kapangyarihan ng Panginoon. Sige po, sabay-sabay tayo. Go! Believe! Experience! And dahil po hanggang alas 6 lang tayo po ay manalangin. Yung lang po. Buksan po natin sa aklat ng basahin po natin yung buho ko. Ano na po kasi 5 nakikita po sa 5. Magsi 6 na po. Basahin po natin yung buo at Pastor, pwede po sa ASM. 16, 15, 18. Okay mga kapatid, sabay-sabay po natin basahin. Salin po ng ASMD. Pagkatapos namin ay isa sa kanila, mayo kayo sa buong mundo, at ipangaral na niyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at papabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaan makikita sa mga tao na sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Magpapalaya sila sa mga espiritu
namin gawin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po minsan pa sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, may mga bago pa kayong kapahayagan para sa amin. Kaya naman, Panginoon, ang umagang ito ay inaasa lamang namin sa biyaya niyo. Tulungan niyo kami, ano po yung nakita yung karumihan, ay humingi po kami ng kapatawaran. At naniniwala kami, Panginoon, dahil kami ay mga anak niyo. Hindi na po kami nagpapatuloy sa paggawa ng mali. Tulungan niyo kami sa kapangyarihan ng banal sa Espiritu, maging ako na yung lingkod, ay lagi lang umaasa sa biyaya niyo. Tulungan niyo ang aking mga kapatid na maintindihan paunawa ng mga salita na ibibigay ko sa amin. Maghari nawa kayo sa kapangyarihan ng banal sa Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Atras po tayo sa aklat ng Marcos. Meron na pong mga naunang gumawa ng Go, Believe, and Experience bago po sabihin ng Panginoong Hesus yung sa Marcos chapter 16. Pero tingnan natin kung anong kaparaanan ba sila ng Go, Believe, and Experience. Sa aklat ng Marcos 2, babasahin ko po sa sali ng MBD, mga kapatid. Marcos 2 verse 1 to 12. Ipaparaphrase ko na lang po, ikikwento ko na lang po sa inyo para mas marapos po natin kaysa basahin po natin ang buo. Dito po sa chapter 2 verse 1 to 12, meron po ditong isang paralitiko. Inikwento ko na lang po ano. May isang paralitiko po dito na dinala sa Panginoong Hesus sa lugaran ng Capernaum. Ang Capernaum, mga kapatid, ay nasa gilid ng Sea of Galilee. Kung hindi po natin nalalaman, mga kapatid, na ang Israel ay nahati po sa tatlong kaharian ng time po ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang Judea, Samaria, at ang Galilee. Yung Sea of Galilee, mga kapatid, sa gilid ay meron doong Capernaum. Yung lugar po na iyan, mga kapatid, ang ikalawang tahanan ng ating Panginoong Hesus. Meron daw pong 4 na lalaki na pumunta sa pinagtitipunan ng ating Panginoong Hesus, o kasi nagsimula ng ministry ng Panginoong Hesus at nangangaral siya ng magandang balita sa lugar na iyon. At yung bahay na pinagtitipunan nila, mga kapatid, napuno ng tao. Mula sa loob hanggang sa labas, wala nang space. Kaya ang nangyari po, mga kapatid, may dumating na 4 na lalaki na may bitbit na isang paralitiko, ang paralyzed na. Yung 4 na lalaki, nag-isip sila ng paraan. Paano kaya natin madadala yung lumpo na ito doon sa loob sa Panginoong Hesus? Dahil nung nag-start ang ministry ng Panginoong Hesus, mga kapatid, chapter 2 pa lang, ang dami na, bago dumating ang chapter 2, sobrang dami ng pinagaling ng Panginoong Hesus. At dahil sumisikat na ang Panginoong Hesus when it comes to healing, merong nagpunta doon na 4 na lalaki sa bahay na pinagtitipunan ng Panginoong Hesus. At ang ginawa nila, mantakin nyo, binutas nila yung bubong para maibaba yung lumpo na ito. At huwag po natin isipin na sinira na mismo yung buong bubong. Noong unang panahon, noong time po ng ating Panginoong Hesus, ang mga bubong po sa Jerusalem, o sa lugar ng Capernaum especially, ay merong maliit na butas. At karaniwan po sa kanila ay merong rooftop. Bakit po? Sa rooftop, binibilag nila doon yung mga isda, binibilag nila doon yung mga gulay para ma-preserve. At ang bubong po nila ay merong part na merong may butas na malapit lang din doon sa lamesa. Para pag itinaas nila yung basket, mga kapatid, ay may aangat agad nila yung i-preserve nila na isda, bibilag nila doon sa taas. Ngayon, ang ginawa ng 4 na paralitiko ay sinira yun. Kasi hindi naman kasya po yung hindi naman po kasya yung tao doon. Dahil basket lang talaga yung size nun. Mga kapatid. Ngayon, ang nangyari ay ganito. Sinira nila. Pagkasira nila ay pagbaba nung paralitiko, mga kapatid, nakanina si Jesus sa may baba mismo ng paralyzed na. Binababa unti-unti. Sino po ang nakakita na sa Pinas ng namimitas ng mangga at santol? Nung bata ko, mahilig ako manood na ganyan, malapit na santulan sa amin. Di ba kapag puno na yung basket, ihuhugos na yun. Dahan-dahan. Kasi, di po pwedeng bitawan niya. Pag bitaw mo,
kalat-kalat yung bunga, di ba? Kaya dapat dahan-dahan yan. Imagine niyo po kung yung lumpo ay hinubos pa ganyan, binagsak. Di lalo pang napilayan. Lumpo na nga, napilay pa. Napilay pa yung rin. Di ba? Ano po yung makikita natin na mga bagay sa kwentong ito? Pinag-paraphrase ko na lang po ng mga kapatid dahil hindi po ganun kahaba yung oras. Unang makikita natin na puntos dito mga kapatid, you need help. Sabihin niyo sa katabi niyo, you need help. Dito po tayo. Mga kapatid, tayo, bago tayo makarating sa lugar na ito, at ako personally, merong tumulong sa akin. May nag-invite sa akin, tama? Merong tao na, doon ka dumala sa church na yun. Tara, sama ka naman sa amin sa camp. Merong tumulong sa akin. Napansin niyo yung lumpo? Buhat-buhat siya buhat-buhat siya nung apat na lalaki. Bakit po? Lumpo nga eh. Hindi na pwedeng maglakad yung lumpo nga eh. Para lang siya, hindi siya makakapunta doon. At sobrang daming tao. Pero yung inakyat pa siya sa bubong, mga kapatid. Kailangan po natin ng tulong. Para tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Noon, wala tayong kaalaman patungkol kay Kristo. Pero dahil merong tao na tumulong sa atin, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, tinawag po tayo ng Panginoon para talaga magtulungan. Tingnan niyo po sa aklat ng Galatians 6:1-2. Galatians 6:1-2. Ang sabi yan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang mataksulit. Diyan na lang po, mga kapatid. Yung mga taong umaabot sa atin ay dapat daw puspos ng banal sa Espiritu pinapatnubayan. Kasi mamaya, kakaabot natin, tayo na yung naabot nila. hindi tayo yung nakaabot. Tayo na yung naabot nila. Kaya, mga kapatid, encouragement ko sa inyo at paalala ko sa inyo, sa pag-abot natin ng mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Hindi dahil gusto natin abutin yung kaluluwa doon sa pagkakasala ngayon, mga kapatid, manalangin ka. Baka mamaya emosyon mo lang yung may umiiral at mamaya matangay ka niya. Ngayon, pag sumugod ka sa gera at ikaw ay puspos ng banal sa Espiritu, kahit sino pang i-invite mo, sasama yan. May encourage yan, dadalo yan. Kaya kailangan natin ang patnubay ng banal sa Espiritu. At sige patuloy natin sa verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sa pamagitan po ng pagtutulungan natin, helping each other sa mga kahinaan natin, mga kapatid, natutupad daw po natin ang kautusan ni Kristo. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kung minsan po kasi ay nagkakaroon na ng kampi-kampi. Dito naman ako kay Pastor Joel. Ay hindi, dito ako kay Pastoral. Hindi, kay Brother Jerome ako. Para pong yung nangyari sa Corinto eh. Hindi, kay Apollos ako. Hindi, kay Pablo ako. Sectarianism, mga kapatid. Ang sectarianism ay carnal. Namumuhay ka pa rin sa laman. Pag sinabing sectarianism ka, bakit to? Meron kang kinikilingan. Parang kang fanatic. Yung mga may idol dyan, hindi na dapat natin yung ginagawa dahil gawain po iyon ng makalaman na tao. At kung meron man na dapat nating ipagmalaki, wala pong iba yun kundi si Kristo. Hindi naman po ako ang pinako sa krus. Hindi naman po ang Pastor Joel ang pinako sa krus. Sino ba ang hinagupit ng Roman Catholic? Hindi po kami. Kundi si Kristo. Okay. Psalm 133 verse 1, basahin ko na lang po. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yan po yung dapat mangyari sa atin. Helping each other. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, helping each other. Okay. Pangalawa, minamadali ko lang po. May nagka-time out na po sa dulo. Okay, pangalawa, be humble. Sige, sabihin nyo po sa katabi nyo, be humble. Pansin niyo mga kapatid,
Yung lumpo. O, dito po tayo. Mabilis na po ito. Yung lumpo, mga kapatid, mula sa taas. Mula po sa taas. Hinuhus po yan dahan-dahan pababa. At ang Panginoong Isus nandun sa baba. Nung nagkakatipon-tipon sila, nandun sa baba ang Panginoong Isus. Dahan-dahan binababa yung lumpo. Kasi nga po sabi ko sa inyo kanina, hindi po siya pwedeng idiretso bagsak kasi baka mas lumala pa yung injury niya. Habang tayo po ay lumalapit sa Panginoong Isus, ang Panginoong Isus ay nakaganyan sa atin. Habang yung lumpo ay binababa, mga kapatid, habang tayo ay lumalapit kay Kristo, dapat lalo tayong nagpapakumbaba. Amen! Bakit po? Pilipos 2:5 hanggang 11, sabi ng Panginoong Isus ay, ang Panginoong Isus ay bumaba sa mundong ito. Mula sa Diyos, nagkatawang lupa. Bakit po mga kapatid? Pinakita niya sa atin ang ugali na dapat tularan ng isang Kristiyano na lalapit sa Kanya. Ano po mga kapatid? We need to humble ourselves before God. Para po, ang Panginoon na ang siyang bahalang magtaas sa atin. Tingnan niyo po sa aklat ng Galatians 3. Galatians 6 verse 3. Kaduktong lang po nung isa. Ayan po, ang sabi yan. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sige po. Next verse. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay sa kanyang gawa. Ngunit, okay, next verse. Dahil may malalagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, kung sasabihin natin na ganito, ay, hindi, merong mas magaling sa akin. Hindi, okay lang, siya na lang muna. Pero kung wala na talaga, tumayo ka na. Tayuan mo na. Pero, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil marunong tayo ay kailangan na natin sabihin na, hindi ako na, sige, patayuin mo na ako yan, kaya-kaya ko yan. Hindi po mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid ito. Ang pagtugtog, ang pag-awit, ang pagsayaw, o kahit anong ministry sa loob ng church ay hindi po magpapalago sa atin. Amen. Alam niyo po kung ano ang susi. Para ang isang Kristiyano ay lumago, kailangan po natin ng salita niya. Kailangan natin manalangin sa Panginoon. Amen. Meron nga pong kapatid na nagtanong sa akin, Pastor, paano po ba yung totoong pagsuko ng buhay sa Panginoon? Sabi po ng Romans 12 verse 1. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon bilang karampatang pagsamba sa Kanya. Kung tayo po ay nanalangin sa Panginoon, pinapakita natin na hindi po natin kayang tumayo sa sarili natin. Kasi kung hindi ka na nanalangin, pag-isip mo pa lang, bangon ka na agad, kaya mo na maghapon. Kaya mo na ito sa sarili ko. Pero dahil nananalangin ka sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako sa araw na ito. Ako po ay walang kakayanan, palaging umaasala ako sa biyahe niyo. Igagayad po kayo ng Holy Spirit. Pero kung bumangon ka na lang na bigla, uy, kakain na. Tara na, kain na tayo. We need to pray. Pagpapakita na tayo po ay sumusuko sa Panginoon. Pangalawa, naglalaan tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito, pag-meditate nito, at hindi lang natin ito basta-basta binabasa, mga kapatid, ina-apply din po ito. Hindi po natin ito binasa lang na, ang ganda nung kwento doon sa part na ito. Pero hindi na natin nakita yung part na, huwag mong gawin yung bagay na ito, huwag mong gawin yung bagay na yan. Kailangan natin tanggapin ang salita ng Diyos, mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin. Okay, purihin ng Panginoon. James 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Hindi nyo na kailangan magmalaki sa harap ng maraming tao. Kaya nyo na po ang Panginoon na magsabi, sige, it is time, tumayo ka na, gagamitin ka ngayon. At balang araw, mga kapatid, isa sa atin dito ay tatawagin ng Panginoon at i-share ang kanyang mga salita. Amen. Kaya kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, huwag po natin sayaw. Amen. Pangatlo, bilis ko. Nakita niyo po yung lumpo? Sa verse 12, mga kapatid, pagbaba ng lumpo, verse 5 muna, sabi ng Panginoon Jesus, when Jesus saw their faith, He says to the paralyzed man, Son, stand up, your sin has been forgiven. Verse 12, mga kapatid,
tumayo yung dugo. Tumayo siya. May pagbabagong nangyari sa atin. Tandaan natin ito mga kapatid. Kung tayo po ay lumalapit kay Kristo, changes will come. Sabihin niyo po sa katabi niyo, changes. Kasi bakit po mga kapatid? Ang Panginoong Jesus ay nagpakababayan. Ngayon, dahil tayo ay ginagamit na sa ministeryo, dapat ganun din tayo ang mukha niya. Mula sa makasalanang pagkatao, meron na akong, actually maraming tao na ang nagtanong sa akin, ano daw ang ibig sabihin ng born again? Meron kasing kapatiran natin na nabaptize doon sa Door of Faith Tunan, bagong bukas lang po nagawain natin doon. Nung binautismo niya ay marami pa lang nakakakilala sa kanya. Pagdating ko sa company, uy, kilala ko yung binautismo sa inyo. Ano yun? Miyembro na ng church nyo? Sabi nga sa akin, hindi, sabi ko, binautismo niya kasi nagsisisi na siya sa kasalanan niya. Yung dati niyang buhay, tatalikuran na niya. Yung buhay niya ngayon ay nakalagat na sa salita ng Diyos at si Kristo na ang sinusunod niya. Maraming tao, mga kapatid, hindi alam ang patungkol sa bautismo. Pag sinabi po natin water baptism, mga kapatid, hindi po ito membership ng Door of Faith Church. Ito po ay pagsunod sa sinasabi po ng salita ng Diyos na go, believe, and experience. Kailangan nating humayo, bautismohan sila sa pamamagitan ng Ama, Anak, at ng Banal na Santo Espiritu. Sino daw na hindi sasampalataya ay mapapakaw. Sinusunod natin yung nakasulat sa Biblia. Kaya naman nung binautismo ng isang tao, dito po tayo, pakinggan po natin to. Nung paglubog niya, at inahon siya, iniwan niya doon sa ilalim ng tubig yung dati niyang buhay. At pag-ahon niya, lahat ng ginawa niyang kasalanan, hinugasan na ng Panginoong Jesus. Nilinis na. Bakit po mga kapatid? Merong isang tupa na inalay para sa ating mga makasalanan. At ang dugo ng tupang ito, ang siyang lilinis sa lahat ng mga kasalanan. Ginawa natin noon nung hindi pa natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya po, sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na lahat sa'yo, na born again ka na. Ang Espiritu na ng Panginoon ang naghahari sa'yo. Tatlong bagay lang naman po yan, mga kapatid. You are born in spirit. Mga kapatid, you are directed by the Spirit. Ibig sabihin ko po mga kapatid ay ganito. Ang Espiritu na ng Panginoon ang nasusunod sa buhay natin. Yung pangalawa pala ay, you are sustained by the Spirit. Ang Espiritu Santo na ang tumutulong sa atin na nagsusustain ng pang-araw-araw natin. At we are directed by the Spirit dahil ang Espiritu Santo na ang nagdadirect sa atin. Pag sinabing nagdadirect, siya na ang nag-uutos. Ito na ang gagawin mo, di ba, ang mga direktor? O kat, mali yan. Dahil ang Banal na Santo Espiritu na ang naghahari sa atin, after natin maranasan ng born again, yun, ang Diyos na ang naghahari sa buhay natin. Ang Espiritu na ng Diyos ang naghahari. Galatians 2:20-21, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Tandaan natin ito mga kapatid, pag humahanong tayo sa panahon na parang bumabalik na naman ako sa dati kong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, greater is He that is in me than he that is in the world. Pag sinasabi ni Satanas na ito yung buhay mo noon, huwag ka maniwala. Ang binubulong ni Satanas ay pagkawasak. Ang binubulong ng Banal na Santo Espiritu ay buhay. Pagtutok sa Panginoong Jesus, sa Anak ng Diyos. Kung meron po tayong inaabangan na greatest miracle, mga kapatid, hindi po yun yung
makakita tayo ng isang lumpo na bumangon, nakakarinig tayo ng speaking in tongue, nakakapagpalayas ng masamang espiritu. Kung meron po tayong greatest miracle na nais makita, it is when a sinner repent and follow Jesus. Tandaan po natin ito, mga kapatid. So what is the main reason, ito na po, patapos na po tayo. What is the main reason why the paralyzed man healed? Okay. Mark 2, verse 5. Ulitin ko lang po ano. When Jesus saw their faith, hindi naman po sinabi ng Panginoon, when Jesus saw his faith. Ang sabi niya, when Jesus saw their faith. So, ibig sabihin mga kapatid, marami ito. Kasama dito yung 4 na lalaki na may buhat sa lungkot, kasama doon yung lumpo. Dahil may pananampalataya ang mga taong ito, yung lumpo ay nakatayo. Nakatayo yung lumpong ito, mga kapatid. Sa paanong paraan po nila naranasan yung go, believe, and experience? Because of faith, they experienced the go, believe, and experience. Sige niyo po. The 4 men carrying the paralytic man go to find the place of Jesus and do everything they can to help their friend to be healed. Di ba sinira po nila yung bubong, kumakit sila dun sa rooftop. The paralyzed man and, pangalawa, the paralyzed man and friends believe that he will be healed by Jesus. Ang Panginoon na magpapagaling sa kanila. Experience, and all of them experience the power of the Lord Jesus who can heal and forgive sin. Hindi ba tayo dito ngayon? Hallelujah. Sabi ng Panginoong Jesus, Mark 2 verse 5, when Jesus saw their faith, He says to the paralyzed man, "Son, your sin has been forgiven." Without faith, you cannot go. Without faith, you cannot believe. Without faith, you cannot experience. Amen. Kailangan natin ng pananampalataya. Amen. Kailangan mong manampalataya ng totoo sa Panginoon para maranasan niyo ang bagay mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyong maikling mensahe. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa amin. Kung meron man po akong kakulangan, kayo po ang magpunan nito, Panginoon. Mangusap kayo sa aking mga kapatid, na kung nais namin, Panginoon, na totoong maranasan ang bagong buhay, kailangan namin ng totoong pananampalataya sa iyo. We need a pure heart, a repentant heart. At doon po, Panginoon, susunod kami sa anak mo. Ikilos kami, Panginoon, ng sang-ayon sa nais. Kaya naman, Panginoon, habang kami narito sa camp na ito, hindi lang basta yung kagalangan, Panginoon, na narito kami, nagkakasiyahan, kundi yung kagalakan namin, Panginoon, na higit pa kayong makilala, maranasan ang bagong buhay na ipagkakaloob niyo sa amin ang nasa hinaran. Salamat sa inyo. Anuman pa ang aming gagawin sa buong maghapon, Lord, guide us sa kapangyarihan ng iba ng Santo Espiritu, kasama ng iyong mga anghel. Gabayan niyo po. Maghari nawa kayo sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo. Amen! Devotion po tayo, pero mag-ano tayo. Po, God bless po sa bawat isa at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. 6:40. Okay po? Kaya po kayo start ang inyong devotion.